Nagsimula kay Jimmy Logan na isang construction worker. Mayroon siyang batang anak na babae na nagngangalang Sadie, ngunit ang kustodiya ay nasa ina nito. Gayunpaman, nananatili pa ring malapit si Jimmy sa anak nito, madalas na binibisita ito at ginugugol ang anumang oras na makakaya niya kasama ang kanyang nag-iisang anak. Tuwing magkasama sila, nagsasagawa sila ng isang simpleng ritual sa pamamagitan ng pagkanta ng paboritong kanta ni Jimmy. Sa ngayon, si Jimmy ay nagtatrabaho sa paggawa ng isang bagong racing circuit. Habang abala siya sa paghuhukay ng isang tunnel sa ilalim ng lupa, bigla siyang tinawag ng kanyang kapatas. Si Jimmy ay tinanggal sa trabaho agad. Sinubukan niyang makipagtalo, ngunit ipinaliwanag ng foreman na ang desisyon ay may kaugnayan sa mga problema sa insurance claim ni Jimmy. Ang paliwanag ay lalong nagpapalala sa galit ni Jimmy, ngunit wala siyang magagawa kundi tanggapin ito. Pagkaalis sa lugar, tumungo si Jimmy sa salon ng kanyang kapatid na si Melly. Doon, ibinuhos ni Melly ang kanyang pagkadismaya. Hindi napanood ni Jimmy ang sayaw ng kanyang pamangkin at hindi niya ito makontak. Malapit nang maging malinaw ang dahilan. Nakapatay ang telepono ni Jimmy dahil hindi na niya kayang bayaran ang mga bayarin. Mula sa salon, dumiretso si Jimmy sa bahay ng kanyang dating asawa para makita si Sadie. Plano niya itong yayain sa labas para mag-ice cream, pero hindi maganda ang timing. Malapit nang umalis si Sadie kasama ang kanyang amain. Dahil determinado siyang hindi mawala ang kanyang anak na babae, nagpasya siyang kailangan niya ng abogado para ipaglaban ang kustodiya. Nang gabing iyon, binisita ni Jimmy ang kanyang kapatid na si Clyde na nagtatrabaho bilang isang bartender. Habang kausap ni Jimmy si Clyde, napunta ang usapan sa mahabang sunod-sunod na malas na tila sumusunod sa pamilya Logan. Si Clyde, na laging pesimista, ay iginiit na walang anumang nangyayaring tama para sa kanila. Naging mainit ang diskusyon, at lumayo si Jimmy sa banyo para magpalamig ng katawan. Habang wala si Jimmy, isang maingay na grupo mula sa isang kumpanya ng NASCAR ang dumating sa bar. Ang kanilang amo na si Max ay walang tigil sa pagsasalita at kalaunan ay lumabag sa hangganan sa pamamagitan ng pagkutsa sa prosthetic arm ni Clyde. Walang imak si Clyde at nagpatuloy sa kanyang trabaho, mahinahong naghahanda ng inumin ni Max. Pero nang bumalik si Jimmy at mapagtanto ang nangyayari, nagalit siya. Nawalan ng braso si Clyde habang naglilingkod bilang sundalo sa Iraq at hindi matanggap ni Jimmy ang insulto. Walang pag-aalinlangan, sinuntok niya si Max. Habang nag-aaway sina Jimmy at Max sa loob ng bar, dumulas palabas si Clyde at sinunog ang kotse ni Max. Agad na tumunog ang alarma, dahilan para itigil ni Max ang laban at tumakbo papunta sa parking lot sa galit. Sumunod si Jimmy at sumigaw ng isang salita kay Clyde. Ang talagang ipinapahiwatig ni Jimmy ay isang plano para gumawa ng krimen. Isiniwalat ni Jimmy ang kanyang ideya na nakawin ang imbakan ng pera ng kumpanya ng NASCAR na nakatago sa ilalim ng Carehan sa Charlotte. Ipinaliwanag niya na tuwing panahon ng karera, napakaraming pera ang dumadaloy sa mga tubo sa ilalim ng lupa papunta sa isang sentral na vault. Alam ito ni Jimmy dahil siya mismo ang tumulong sa paggawa ng mga tunnel habang nagtatrabaho sa konstruksyon doon. Para makapasok sa pangunahing vault, kailangan pa nila ng isa pang tao, si Joe Bang, isang espesyalista sa pagsira ng mga safe. Kinabukasan, binisita ni na Jimmy at Clyde si Joe sa bilangguan. May 5 buwan pa si Joe sa kanyang sentensya, kaya, nang iharap nila ang plano, agad niya itong tinanggihan. Ayaw sumuko ni Clyde. Ipinaalala niya kay Joe ang perang minsang ibinaon ni Joe sa kanyang bakuran. Nakuha ng detalyeng iyon ang atensyon ni Joe, lalo na matapos idagdag ni Jimmy na ang vault na kanilang tina-target ay naglalaman ng higit pa sa nakatagong ipon ni Joe, na humigit kumulang $97,000. Nagsimulang makinig si Joe, ngunit may isang bagay siyang nilinaw. Kung papasok siya, gusto niyang gawin ang trabaho sa sarili niyang paraan, at gusto niyang isali ang dalawa niyang kapatid. Pagkalabas ng bilangguan, hinanap ng magkapatid na Logan ang mga kapatid ni Joe at humingi ng tulong sa kanila. Noong una, tumanggi sila. Iginigiit nila na tapos na sila sa krimen maliban na lang kung may moral na dahilan para masangkot. Pagkatapos ay ikinwento sa kanila ni Clyde ang nangyari kay Melly, na minsang ginulo ng kanyang assistant manager sa trabaho. Binago ng kwentong iyon ang lahat, at sa huli, pumayag ang mga kapatid ni Joe na sumali sa plano. Kinabukasan, isinagawa ni Clyde ang kanyang bahagi. Sadya niyang ibangga ang isang kotse sa isang convenience store, umamin sa pagkakasala, at sinintensyahan ng 70 araw na pagkakakulong. Hindi kailanman nabanggit ang tunay na dahilan. Gusto ni Clyde na mapunta sa loob ng kulungan para palihim niyang matulungan si Joe pagdating ng panahon. Pagkalipas ng ilang araw, ginugol ni Jimmy ang oras kasama si Sadie gaya ng dati. Sa maghapon, hindi niya inaasahang masasalubong si Sylvia, isang naglalakbay na doktor na nakatuon sa gawaing makatao. Lumalabas na isa pala itong dating kaklase noong high school pa ito. Ipinaliwanag ni Sylvia na madalas na nahihirapan ang kanyang mga misyong medikal dahil sa kakulangan ng pondo para sa mga supply. Naantig si Jimmy nang marinig ito, at tahimik niyang napagdesisyonan na kung magtatagumpay siya, isa ito sa mga taong tutulungan niya.
Nang gabing iyon, sinimulan ni Melly ang paghahanda ng 12-dosenang matangkad na kulay rosas na mga insekto. Bahagi ito ng kanyang plano na hanapin ang bangko na nagsisilbing pangunahing vault na konektado sa mga tubo sa ilalim ng lupa. Kinabukasan, ang mga kapatid ni Joe ang humawak sa pamimili para sa operasyon. Nangolekta sila ng mga supply at dagta ng puno mula sa kagubatan, na plano ni Joe na gamitin bilang bahagi ng kanyang mga improvised na pampasabog. Samantala, palihim na bumalik si Jimmy sa dati niyang pinagtatrabahuhan para nakawin ang mga blueprint ng konstruksyon. Habang naroon siya, nakasalubong niya ang foreman na nagtanggal sa kanya sa trabaho. Ipinaliwanag ng kapatas na malapit nang matapos ang proyekto. Gayunpaman, nananatili ang ilang manggagawa sa lugar upang matiyak na ang mga renobasyon ay hindi makakasagabal sa mga paparating na karera ng NASCAR. Hindi naman naaapektuhan ng update ang plano. Inuunat lang ni Jimmy ang operasyon ng 1 linggo. Ipinaalam niya kay Clyde sa bilangguan upang maihanda ng kanyang kapatid ang plano ng pagtakas kasama si Joe. Binalitaan din ni Jimmy si Melly, alam niyang kakailanganin nitong ayusin ang bahagi niya ng operasyon. Mabilis na tumugon si Melly. Umorder siya ng birthday cake bilang susunod na hakbang sa plano. Ang cake ay hinihatid kinabukasan, naka-address sa isang babaeng nagngangalang Delilah, ngunit ipinadala ng hindi nagpapakilala. Si Delilah ay isa sa mga empleyadong responsable sa pangangasiwa sa pangunahing vault ng kumpanya ng NASCAR. Pagkatapos ng paghahatid, sinira ni Melly ang sasakyan ni Delilah para makagambala. Napilitan si Delilah na harapin ang problema sa kotse bago bumalik sa trabaho. Pagbalik niya, naselyuhan na ang pangunahing vault at nakakandado na ang birthday cake sa loob kasama nito. Kinabukasan, bumalik si Delilah sa trabaho na parang walang nangyari. Nang mabuksan ang vault, natigilan siya nang makitang puno ng mga insekto ang birthday cake mula noong isang araw. Walang ibang magawa ang bangko kundi tumawag ng isang exterminator at ang trabaho ay itinalaga sa magkapatid na Bang. Pagpasok nila sa pangunahing vault, mabilis nilang nakumpirma ang inaasahan ni Melly. Nakarating na ang mga kulay rosas na insekto roon, patunay na ang mga tubo sa ilalim ng lupa mula sa kerahan ng Charlotte ay direktang nakakonekta sa pampang. Agad nilang ipinaabot ang kumpirmasyon kay Jimmy. Pagbalik sa bilangguan, sinimulan ni Joe ang pagpaplano ng kanyang pagtakas. Humingi siya ng tulong sa isa pang bilanggo na nagngangalang nun, at hiniling dito na manggulo sa iba pang mga bilanggo. Simple lang ang layunin, lumikha ng sapat na kaguluhan para maagaw ang atensyon ng gwardya para makatakas si Joe nang hindi napapansin. Kinaumagahan, isinagawa ni Joe at Clyde ang kani-kanilang bahagi ng plano. Noong una ay sinusunod ni Joe ang karaniwang gawain, lumalabas ng kanyang cellphone at nag-aalmusal tulad ng iba. Habang naglilibot ang warden, biglang nagkasakit ng malubha si Joe at nagsusuka ng kanyang kinain. Ang pagsabog ay ikinagalit ng warden, na nagutos na dalhin agad si Joe sa ospital ng bilangguan. Nang hilingin niyang gumamit ng banyo, tumanggi ang nurse sa una at tinalok na lang ng kawali. Sa labas ng kwarto, nakapwesto na si Clyde, kunwari nagpupunas ng sahig. Pumasok siya at nagboluntaryong samahan si Joe. Sa kalaunan ay pumayag ang nurse. At nang makapasok sa banyo, binuksan ni Joe ang isang nakatagong daan patungo sa likurang bahagi ng bilangguan. Mula roon, lumabas ang dalawa at tumungo sa garahe. Sa garahe, gumapang sina Joe at Clyde sa ilalim ng isang sasakyan na regular na papunta sa gasolinahan. Nang huminto ang truck, bumaba sila kung saan naghihintay na si Melly. Sinundo niya ang mga ito at magkasama silang dumiretso sa kerahan ng Charlotte. Samantala, pabalik sa bilangguan, sinimulan ni Nun ang kanyang pang-abala. Nag-away siya sa isa pang bilanggo, na nagdulot ng kaguluhan sa cafeteria. Napilitan ng warden na isara ang pasilidad dahil sa kaguluhan, na ikinulong ang lahat ng mga bilanggo sa loob. Pinili niyang huwag iulat ang insidente, nag-aalala na magmumukha siyang walang kakayahan. Sa ibang lugar, ang magkapatid na Bang ay nagsasagawa ng isa pang kritikal na gawain. Giniba nila ang isang cell tower, para masigurong hindi mababayaran ang mga credit card sa araw ng karera. Dahil sa pagdagsa ng libu-libong tagahanga sa truck at pagdagsa ng mga transaksyong pera, mabilis na napupuno ang mga rehistro. Ang pressure na ito ay pumipilit sa operasyon ng NASCAR na magpadala ng pera sa mga tubo sa ilalim ng lupa ng mas mabilis kaysa karaniwan. Nang nasa pwesto na ang iba, sa wakas ay kumilos na si Jimmy. Pumasok siya sa kerahan na nagbalat kayo bilang isang ordinaryong manonood, dumaan sa mga pangunahing gate at may seguridad ng walang problema. Sa halip na pumunta sa mga pwesto, palihim siyang umalis at nagtungo sa ilalim ng lupa, papalapit sa tubo na alam niya. Hindi nagtagal, dumating din sina Joe at Clyde sa truck. Nagpapanggap silang mga construction worker na gumagawa pa rin ng mga renobasyon. Nang hindi nakakakuha ng atensyon, casual na bumili si Joe ng isang pakete ng jelly beans, na palihim na nagsisilbing mahalagang sangkap sa kanyang gawang bahay na pampasabog. Ang NASCAR ay mayroong isang driver na nagngangalang Dayton. Isa siyang atleta na sineseryoso ang kanyang pisikal na kondisyon, naniniwalang ang tagumpay sa track ay hindi lamang tungkol sa makina ng kotse. Dahil dyan, maingat na kinokontrol ni Dayton ang lahat ng kanyang kinakain at iniinom, at binibigyang pansin ang kanyang nutrisyon.
Habang papalapit ang oras ng karera, nilapitan ni Max, ang pinuno ng NASCAR, si Dayton at pinilit itong uminom ng isang energy beverage. Noong una ay pumutol si Dayton, ayaw kumain ng kahit ano bago ang karera. Pero patuloy siyang pinipilit ni Max, lalo na't may mga reporter na malapit at ang inumin ang pangunahing sponsor. Sa huli, si Dayton ay uminom para lang matapos ang sitwasyon. Mabilis na nagdulot ng negatibong epekto ang desisyon. Nahirapan si Dayton na manatiling nakapokus sa karera at kalaunan ay naaksidente sa track. Galit na galit, sinisi niya ang energy drink at itinoon ang kanyang galit kay Max. Samantala, sina Joe at Clyde ay naglakad patungo sa tunnel. Para makarating doon, kailangan nilang dumaan sa ruta ng pagtatapon ng basura bago makarating sa mas mababang mga palapag. Nang makapasok na sila sa ilalim ng lupa, dumiretso sila sa tubo kung saan naghihintay na si Jimmy. Nang nasa posisyon na si Jimmy, inihanda ni Joe ang kanyang pampasabog na mukhang halos katawa-tawa lang. Noong una, pinagdudahan siya ni Jimmy at Clyde, inakala nilang hindi siya seryoso. Naglaan ng oras si Joe para ipaliwanag kung paano gumagana ang mga kemikal, at saka lang sila pumayag na ituloy ito. Ilang sandali pa, inilagay ni Joe ang pampasabog sa loob ng tubo. Pagkatapos ng pagsabog, nagsimulang dumaloy ang pera sa sistema patungo sa kanila. Mabilis na tinipon ni Jimmy at ng iba pa ang pera at isinilid sa mga itim na basurahan, at inilabas ito sa tunnel ng walang hinala. Ang pagsabog ay nagdulot ng usok na pumailan lang sa isa sa mga restaurant sa racetrack. Napansin ito ng isang manggagawa at inalerto ang seguridad. Di nagtagal, nagtungo ang mga opisyal ng seguridad sa tunnel upang mag-imbestiga. Hindi inaasahan, nakasalubong nila ang Bang Brothers na may dalang tambak na basura. Nang tanungin kung may naaamoy silang nasusunog, mahinahong inangkin ng magkapatid na wala silang pang-amoy simula pagkabata. Kakaiba ang paliwanag, ngunit tinanggap ito ng mga gwardya at hinayaan silang magpatuloy. Patuloy na nagmamaneho ang magkapatid na bang papunta sa labasan, ngunit sa huling gate, sumikip ito. Habang papalapit ang dalawang gwardya, nakita nila ang usok na pumapasok sa pinto. Pagbukas nito, nadatnan nila si Earl na casual na naninigarilyo. Trabaho niya ang ilihis ang atensyon nila habang tinutulungan ni Jimmy at Joe ang magkapatid na bang napiliting buksan ang matigas na gate. Hindi nagtagal, dumating si Jimmy at sa wakas ay nagawa niya itong tanggalin. Nang malinis na ang daan, umandar ang magkapatid na bang, dala ang mga supot na puno ng ninakaw na pera. Kapag natapos na ang misyon, kailangan agad ni Joe at Clyde na bumalik sa bilangguan. Habang palabas sila ng tunnel, hindi inaasahang nagtagpo ang kanilang mga landas ni Dayton at Max, na patuloy pa ring nagtatalo. Sandaling nakilala ni Max si Clyde, ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Clyde at naglaho bago pa lumala ang sitwasyon. Pagbalik sa loob ng bilangguan, sinunog ng mga bilanggo ang kusina, na nagpagana sa fire alarm. Nagmadaling pumunta ang mga bumbero sa pinangyarihan, ngunit ang dumating na truck ng bumbero ay ang mismong sasakyang ginamit ni Joe at Clyde pabalik sa bilangguan nang hindi napapansin. Dahil sa kaguluhan, nabuksan ng warden ang daanan papasok sa buong pasilidad. Nang dumating ang hours para tingnan si Joe, nakabalik na ito sa kanyang selda, nagkunwaring nababalisa at sinasabing nakulong siya sa loob. Nagkukunwaring walang alam tungkol sa kaguluhan. Nang makumplito ang misyon, hinubad ni Jimmy ang lahat ng kanyang pagbabalatayo at dumiretso sa pagtatanghal ng kanyang anak na babae. Nang hapong iyon, nakatakdang kumanta si Sadie. Sabik niyang hinihintay ang kanyang ama at si Melly, ngunit wala pa ring dumarating. Kalaunan, dumating si Melly at mabilis na tinulungan si Sadie na ihanda ito. Nang tawagin si Sadie sa entablado, dumating si Jimmy sa tamang oras, at napangiti siya nang makita ito. Kinakanta ni Sadie ang paboritong kanta ng kanyang ama. Ang sandaling iyon ay umaakit sa buong madla, at ang silid ay napupuno ng emosyon. Dahil sa kanyang pagganap, nakuha niya ang kanyang unang pwesto, na nag-iwan sa kanya ng labis na kagalakan. Pag-uwi, sinunog niya ang lahat ng kanyang mga tala sa pagpaplano. Binura ang anumang bakas ng pagnanakaw. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa pagnanakaw. Ayon sa mga ulat, ang ninakaw na pera ay iniwan lamang sa loob ng isang truck sa isang gasolinahan. Naguguluhan ng publiko, at marami ang nagsasabing ang magnanakaw ay pabaya o hangal dahil sa pag-iwas sa napakalaking halaga. Ang pagnanakaw ay agad na nakakuha ng atensyon ng FBI. Nagsisimula ng maghanap ang mga agent ng mga saksi at ebidensya. Humakbang si Max upang magpatotoo, ngunit ang kanyang salaysay ay nagdulot ng mga pagdududa. Sinasabi niya na nakasagupa rin ni Dayton ang isa sa mga magnanakaw, si Clyde. Nang tanungin, itinanggi ni Dayton ang kwento, bahagyang dahil galit pa rin siya kay Max. Bumibisita rin ang mga investigador sa bilangguan upang alamin ang kalagayan ng magkapatid na Logan. Itinanggi ng warden ang anumang hindi pangkaraniwan, na ipinaliwanag na si Joe ay nasa ospital ng bilangguan ng araw na iyon at ang sunog sa kusina ay itinuring na isang pangkaraniwang insidente. Mula sa labas, walang mukhang kainahinala. Pagkatapos ng ilang araw na investigasyon, wala nang nakitang bakas si Jimmy Logan ang mga detective.
3 buwan nang hindi nakakonekta ang kanyang telepono, at noong araw ng pagnanakaw, nakumpirmang dumalo siya sa pagtatanghal ng kanyang anak na babae. Kinabukasan, pinalaya si Clyde mula sa bilangguan. Sinundo siya ni Melly, at pag-uwi nila, nagulat siya sa isang malita na puno ng pera galing kay Jimmy. Hindi nagtagal, pinalaya rin si Joe. Nabalitaan niya na naiwan ang kanilang ninakaw na pera sa isang gasolinahan kaya hinanap niya si Clyde, at tinanong kung nasaan si Jimmy. Walang maisagot si Clyde at ang realisasyong ito ay nag-iwan kay Joe ng pagkadismaya, pakiramdam niya ay ginamit siya. Kinabukasan, nagpapahinga si Joe sa bahay nang biglang may kumatok sa pinto niya. Pagbukas niya, wala namang tao roon. Ang tanging nakita niya ay isang pala na nakapatong sa beranda. Nagtiwala sa kanyang likas na kutob, sinunggaban ito ni Joe at nagsimulang maghukay sa kanyang bakuran. Di nagtagal, natuklasan niya ang isang bungkus ng pera, ang bahagi niya sa perang ninakaw niya kasama si Jimmy. Nagiging malinaw na tahimik na ipinamahagi ni Jimmy ang ninakaw na pera sa lahat ng tumulong upang maisakatuparan ang misyon. Nag-donate rin si Jimmy ng bahagi ng pera kay Sylvia, bilang suporta sa kanyang gawaing medikal na makatao. Pagkalipas ng 6 na buwan, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga detektive hanggang sa makialam ang NASCAR at hilingin sa kanila na itigil na ito. Kontento ang kumpanya sa natanggap nilang bayad. Kakatwa, hindi nila kailanman matukoy ang eksaktong halaga ng perang kinuha. Dahil walang natitirang malinaw na sagot, sa wakas ay natapos na ang investigasyon. Nang umagang iyon, binisita ni Jimmy ang bahay ng kanyang dating asawa at ginugol ang oras kasama si Sadie, tulad ng lagi niyang inaasam. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.